Cindy's point of view. Nagising si Cindy sa liwanag ng araw na dumapo sa aking muka. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at lalo pa akong nasilaw dahil sa liwanag ng araw na nanggagaling sa bintana. Umayos ako ng pagkakaupo sa malambot na kama at sinuot ko na ang tsinelas. At napagpasyahan kong bumaba. Hindi pa ako nakakababa ng hagdan nang mapangiti ako nang makita ko ang binata sa baba. Dali-dali akong naglakad bababa ng hagdan para maabutan lang ang binata. Franco, tawag ko sa binata dahilan para tumigil ito sa paglalakad. Habol hininga ako at tinignan ko si Franco na nakatalikod sa akin. Maya-maya pa'y humarap ito sa akin. Bahagya akong nakaramdam ng kaba at pagtibok ng puso ko nang napakabilis. Nang makita ko ang nakakunot na noo ng binata at walang emosyon itong mga mata. Ay paano kasi? Napalunok na lamang ako at pilit kong pinapakalma ang takot at kaba na nararamdaman ko. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil sa pag-aalaga at pagbabantay mo sa akin nung nakaraang araw. Nahihiya kong saad kay Franco. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Nakasuot siya ng itim na long sleeve at tinernohan niya pa iyon ng itim na pants na sanhi para lumitaw ang kanyang kakisigan at napakagwapong taglay. Medyo magulo din ang kanyang buhok pero hindi nakabawas ng kagwapuhan niya. That's all. May bahid ng pagkairita sa boses ng binata. Gusto ko pa sanang magsalita pero pinangunahan ako ng takot sa aking sarili. Nanatili na lamang akong nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ko magawang magsalita at kumilos dahil sa sobrang panginginig ng aking mga tuhod. Tangka sana siyang aalis para iwan ako pero mabilis ko naman na hinawakan ng kanyang kamay para pigilan itong muli. What? Angry and irritated flashes in his voice while glaring at me. Saan ka pupunta? Nauutal kong sambit. Kita ko ang pagkunot ng kanyang noo sa sinabi ko. Saan ka pupunta? Pwede ba akong sumama sa'yo? Sobrang bilis na ng tibok ng puso ko. Hinanda ko na rin ang sarili ko na masigawan at masaktan ni Franco. Dahil ayaw niyang kinukulit o hinahawakan ko siya. Bitawan mo ko. Maikli at puno ng pananakot na asik ni Franco sa akin. Sige na, sasama na ako sa'yo. Naiinip na kasi ako dito sa mansyon eh. Pagmamakaawa ko sa kanya. Gustong-gusto ko na rin kasing makalabas at makapamasyal man lang sa labas. Dahil naiinip na ako dahil parati na lang akong nakakulong sa aking silid. O kaya naman ay dito sa mansyon. Ginamit ko na ang charms ko at nagpa-cute eyes pa ako sa kanya para payagan niya lamang ako na sumama sa kanya. Pero mukhang hindi ata uubra itong ginagawa ko sa binata dahil napakalamig at walang ekspresyon ng kanyang muka. Look, I'm busy, okay? He gritted his teeth, just like controlling his anger, and hurt me again. Huwag mo akong istorbohin, Cindy, dahil marami pa akong gagawin. His voice began to raise, and I saw how his jaw moved. Sige na, sasama na ako. Promise, hindi ako mag-iingay at magbibigay ng sakit ng ulo. Sige na, Franco, please. Kahit anong mangyari, hindi ako titigil hanggat hindi siya pumapayag. Hindi nga pwede. Mahirap bang intindihin yon? Seryoso na saad pa ni Franco. Sandali, saan ba talaga tayo pupunta? Excited kong tanong sa binata at sinulyapan ko siya ng tingin na napakaseryoso at nakatuon lang ang kanyang tingin sa kalsada. Wala ring nagawa ang binata nang magpumilit akong sumama sa kanya. Malayo pa ba tayo? Maganda bang pupuntahan natin? Sunod-sunod kong tanong dito pero gaya ng dati, wala ulit akong nakuhang sagot mula sa kanya. Akala ko ba malinaw nang napag-usapan natin kanina na hindi ka mag-iingay at hindi ka magbibigay sa akin ng sakit ng ulo? Asik nitong muli sa akin, nasanhi para mapanguso ako. Pero magsasalita pa sana ako nang magsalita siyang muli. Magsasalita ka pa ba o palalabasin kita ng sasakyan? Malamig at may pananakot na wika nito. Napakasuplado mo naman. Inirapan ko na lamang siya at umayos na ako ng pagkakaupo sa unahan ng sasakyan. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam kong maiinis lang naman ako sa kanya. Nakakainis napakasuplado. Akala mo naman kung araw-araw nagkakaroon ng buwan ng dalaw
dahil parating napakainit ng kanyang ulo. Tinuon ko na lamang ang aking atensyon at tingin sa labas ng bintana. Sa totoo lang talaga, wala akong katiting na ideya kung saan kami pupunta ngayon ni Franco. Halos 1 oras na kaming nagbabiyahe sa isang masukal at magubat na lugar ng binata. Konti lang ang nakikita kong mga bahay sa paligid dahil malayo na ito sa bayan. Mga ilang oras pang nakalipas ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Paglabas ko ng sasakyan ay tumambad sa akin ang napakalaki at napakalawak na pasilidad sa harapan ko. Para itong nagbimistulang building na napakaraming palapag at halos ang dingding ng building ay isang babasagin at napakalaking salamin. Pumasok kami sa naturang building at doon ko nakita ang napakaganda ng pasilidad. Mamahalin at napakaganda ng mga gamit at paggagawa ng building. Marami rin akong nakitang mga tao at mga empleyado na naka-formal at nakasuot ng disenteng damit. Sa isang tingin ko pa lang sa kanila, ay kita ko ang pagiging sosyal nila na halata talagang nagtatrabaho sila sa isang sikat na kumpanya. "Good morning, Mr. Sebastian." Nakangiting salubong sa amin ng isang babaeng may katangkaran at napakaganda ng katawan. Napakaputi at napakakinis ng kanyang balat. Nakapuyo din ang kanyang buhok at mas lalo pa akong namangha sa dalaga dahil napakaganda nito. Nakasuot siya ng puting long sleeve at nakasuot din ng maroon na palda na hanggang tuhod ang haba at tinernuhan niya pa ito ng stilettos na nakadagdag sa kanyang lakas ng dating. "Mr. Chua is waiting for you at the office." Aniya muli ng babaeng nasa harapan namin at tinapunan ko naman ang tingin si Franco sa tabi ko na napakaseryoso at hindi pa rin nagbabago ang kanyang ekspresyon. "Hintayin mo ako sa lobby. It won't take too long." Nagulat na lamang ako na magsalita si Franco sa tabi ko. Bago pa ako makapag-react at makapagsalita, ay nagsimula na siyang maglakad kasama yung babaeng sekretary ata ni Mr. Chua. Wala akong nagawa kundi ang sundan sila ng tingin paalis. "So ganun, iiwan niya lang ako mag-isa dito? Teka, asaan ang lobby dito?" Nang mawala na sila sa paningin ko, naisipan ko na lang na maglakad-lakad sa kabuuan ng kumpanya. Doon ko na lamang ibinuhos ang oras at atensyon ko para malibang man lang ako kahit saglit habang hinihintay ko si Franco. Makalipas ang mahigit 1 oras na paghihintay sa binata, ay sa wakas, natapos na rin ang pakikipag-usap niya sa kasosyo nito. Ganun na lang ang ngiti na gumuhit sa aking mga labi. Nang makita ko siyang naglalakad habang kasama nito ang isang lalaki na medyo may katandaan na rin. Dali-dali akong naglakad papunta sa kinaroroonan nila para salubungin ang binata. Hindi naman sa excited akong makita ito, pero excited na akong umalis sa naturang lugar na ito dahil medyo naiinip at nagugutom na ako dahil pasado 11:11 na ng umaga. "Nagagalak akong makatrabaho ka sa iisang kumpanya, Mr. Sebastian." Wika ng matandang lalaking kausap ni Franco. Lumapit ako sa binata habang busy pa rin sila na pinag-uusapan ang pag-i-export ng mga prutas at gulay at kung ano-ano pa. Sa totoo lang talaga, wala akong naintindihan masyado sa pinag-uusapan nila dahil puro trabaho at pamamalakad ng business nila ang pinag-uusapan. Tahimik ko naman na pinagmamasdan ng matandang lalaki na kausap ni Franco. Tansya ko ay 56 taong gulang na ito. Puti na rin ang iba niyang hibla ng buhok. Sa forma at ayos niya ngayon ay halatang galing siya sa isang mayaman at disenteng pamilya dahil sa kanyang kilos at tindig. "Sino itong magandang binibini na yung kasama, Mr. Sebastian?" Nakangiting tanong sa akin ni Mr. Chua na ngayon ay hindi ko namalayan na nakatingin na pala sa akin. Napakagatlabi na lamang ako dahil nakaramdam ako ng kakaibang takot sa aking puso dahil sa pagkakatingin nito sa akin na para bang may kakaibang tumatakbo sa isipan nito. Lihim kong tinakip ang aking kamay sa aking katawan dahil hindi maalis-alis ang kanyang mga mata sa aking makinis at maputing hita. Doon ko lamang naalala na kalimutan ko palang magsuot ng formal at maayos na damit dahil na rin sa pagmamadali at pagpipilit ko kay Franco na sumama sa kanya. Nakasuot lamang ako ng isang itim na t-shirt at isang malaking maong na short. Nakapuyo din ang aking buhok at hindi ko na tinangkapang maglagay man lang ng pulbo dahil sa pagmamadali.
Mukhang napakabata niya pa at ang kinis ng kanyang balat. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ng matanda at tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri niya ako. Bahagyang napasimangot naman si Cindy at siniksik palalo ang sarili kay Franco. Take off your eyes with my wife. Matigas at puno ng pagbabantang saad ni Franco dito. Biglang natigilan naman ng matanda at napalitan ng takot at kaba ang kanyang muka dahil sa biglang pagdilim at paglisik ng mga mata ni Franco sa galit. Sinulyapan ko ng tingin si Franco sa tabi ko at doon ko nalang nakita na nagkaganoon ng binata. Sobrang dilim ng kanyang muka at tila handang manakit anumang oras. Mr. Sebastian. Hindi na naituloy pa ni Mr. Chua ang sasabihin nang magsalita muli si Franco. I'm done with you. Forget about the contract, Mr. Chua. Nagtagis ang kanyang panga at mas lalong nanlisik ang mga mata ng binata sa galit. Kita kong napapiyok at namutla ang kasosyo nito dahil hindi niya inaasahan na sasabihin niyo ni Franco. Pero Mr. Sebastian, hindi niya na natapos pa ang sasabihin nang mabilis na hinawakan ni Franco ang aking braso at hinila ako palabas ng kumpanya. Sandali lang Franco. Pagmamakaawa ko sa binata dahil patuloy lang ito sa paghila sa akin na walang pag-iingat. Halos maiyak na ako sa sakit dahil ramdam ko ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Tiyak ko mag-iiwan na naman iyon ang marka sa aking kamay dahil sa galit na nararamdaman ng binata. Kainis. Rinig kong saad ni Franco habang patuloy niya akong hinihila. Sandali lang sabi eh. Ramdam ko naman ang pagtigil niya sa paglalakad. Napailing na lamang ako para pakalmahin ang tibok ng aking puso. Inis na humarap sa akin si Franco. Ano bang problema? Kahit nanginginig ako sa takot, nagawa ko pa ring itanong iyon sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan siya. Anong problema? Sigaw niya sa akin at napapikit na lang ako sa takot. Can't you see what the problem ha? Ayoko ng klase ng tingin sa'yo ng lalaking yun. Inis na wika pa nito. Look at you. Tignan mo nga ang suot mo. Ganyan ba manamit ang isang disenteng babae? Asik niyang muli sa akin. Ano naman ang problema dun? Okay naman ang suot ko ah. Pagdidiinan ko rito. That's the point. Look at you. Napasabunot si Franco sa kanyang buhok dahil sa inis at galit na nararamdaman niya sa akin. Maayos ba yan? Ang ikli-ikli ng suot mo at hindi mo alam na binabastos ka na ng lalaki na yun kanina. Sigaw pa ni Franco. Pero naramdaman ko ang luwag ng pagkakahawak niya sa aking braso. Lihim na lamang akong napahawak sa aking kabilang kamay at halos namula iyon at nag-iwan ng marka dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Franco sa akin kanina. Hindi ko naman kasalanan eh at wala rin naman akong choice dahil lahat ng damit ko sa cabinet ay sobrang ikli at kinulang sa tela. Depensa ko naman ulit sa binata. Totoo naman talaga yon dahil lahat ng damit sa cabinet ay sobrang ikli. At halos hindi ko lahat na isusuot. Kainis naman yung cabinet mo. Ano, tumangkad ka? Kaya lumit ang mga damit mo. Sandali, minumura mo ba ako? Ani ako dito at bigla siyang napatigil at tinignan niya ako ng isang matalim na titig. Bakit? May sinabi ba akong minura kita? Pangbabara niya sa akin, dahilan para mapanguso ako. Yung cabinet ang sinasabi ko. Pinagdiinan niya pa talaga ang katagang cabinet. He just breathed so heavily in my front. Hindi ako nagtangka pang magsalita pang muli. Dahil baka lalo lang siyang mainis sa akin. Suotin mo to. Napasimangot na lamang ako ng padabog ni Franco na binigay sa akin ng isang paper bag. Ha? Yun na lang ang naisagot ko sa binata. Lihim na lamang akong napatingin sa hawak-hawak kong paper bag at pagkatapos ay tinignan ko rin si Franco na nakatayo sa aking harapan habang nakapamulsa ito. Napakadilim ng kanyang muka at nakakunot na naman ang noo nito. Alam kong galit pa rin ito dahil sobrang ikli ng suot ko kanina. At halos mabastos na ako ng kasosyo nito dapat sa negosyo. Matapos kaming umalis sa kumpanya kung saan kami pumunta kanina, ay hindi niya na ako tinangkapang kausapin dahil tiyak kong nasira ko na naman ang araw niya. What are you waiting for? Tatayo ka na lang ba sa harapan ko? Inis na wika niya dahilan
para mapatalon ako sa pagkagulat. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa comfort room at pumasok na ako sa isang cubicles para doon magpalit ng damit. Nakakainis ang lalaki na yun. Lagi na lang galit. Hindi ko alam kung saan pinaglihi yun. Kung pwede lang talaga magreklamo, kanina ko pa yun ginawa. Pero wala naman akong laban sa isang katulad ni Franco dahil siya ang batas. Inis na lang akong napahilamo sa aking muka at doon ko lamang napansin na hawak-hawak ko pala ang paper bag na binigay sa akin ni Franco kanina. Kahit labag sa loob ko, marahan kong tinignan ang laman noon. Halos mamilog naman ang aking mga mata nang makita at mahawakan ko ang laman ng paper bag. Isa itong disenteng light pink na bestida at mayroon itong puting maliliit na borda ng mga bulaklak. Doon lang ako namangha dahil sa ganda ng tela at mukhang mamahali ng bestida na binili niya kanina sa mall. Sa totoo lang talaga, ibang-iba ito sa mga bestidang sinusuot ko sa mansyon. Ang ganda naman! Hindi ko maiwasang mamangha. Halos nawala na ang galit na nararamdaman ko sa binata nang makita ko ang bestida. Marahan kong sinuri ang bestida at halos mapangangako sa pagkagulat nang makita ko ang halaga ng bestida na 10,000 pesos. What? For real? Grabe! Napakayaman talaga ng binata. Madali lang para sa kanya ang bumili ng kahit anong magustuhan. In love na kaya si Franco kay Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.